Hello guys! Welcome sa ating vlog series na PBY or Paano Ba Yumaman. And tandaan nyo, diba? Kung napanood mo na yung episode 1 to 7, ibig sabihin ng yaman is hindi lang about financial, okay? It's about relationship, spiritual, personal growth, diba? Parang holistic. And for today's vlog, ang pag-uusapan natin ay whatever it takes mindset. Ting, 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 ting. Hi guys! Hello mga believer! This is your mentor, Billy De La Fuente. Let me share to you guys yung kung ano yung mga pinagdaanan kong failure sa buhay. Sa kung ano mang success, o kung ano mang growth, o kung ano mang resultang gusto mong makuha, sa tingin ko, makukuha mo na. So, it's episode 8. Ang bilis. And ano nga ba ang whatever it takes mindset? Or WIT mindset. Okay, parang wait lang, pero WIT. Okay. So, itong whatever it takes mindset, ito yung you will do anything necessary to achieve that goal. Whatever it takes nga. Okay? Kahit mahirap, kahit imposible talaga. Game. Diba? Yun ang whatever it takes mindset. Pero, dapat merong parameters, safety parameters. Dapat guys, moral, legal, at ethical lang. Okay? Kasi kung whatever it takes nga, para makuha mo, yumaman ka nga, may sinaktan ka naman, may naapi ka naman, may low ka naman, walang kwenta yan, diba? Hindi ka pa rin magiging masaya at the end of the day. So, simulan natin with a story. Merong isang bata, binatilyo, bagito, na gustong yumaman, maging successful. Okay, so hinanap niya yung isang ermitan, yung sobrang galing, sobrang successful. Okay, talagang mentors, ganun ang level niya. Marami siyang naging naturuan na maging successful. Ngayon, nagtagpo sila. Sabi niya, mentor, gusto ko kayong maging mentor. Gusto ko turuan niyo kung paano ba ako maging kasing successful niyo din. Sabi niya, okay, madali naman ako kausap. Magkita tayo dito bukas ng 6 AM. Dito sa may harap ng beach. So, kinabukasan, itong si Bagito, no? Pangalanan lang nating Totoy. Itong si Totoy, nagpunta doon 5:30. Ito malupit, guys. Yung mentor, 5 pa lang nandun na pala. So, ganun. Sabi, sir! Grabe, akala ko mauna ako na kayo, pero mas maaga ka pa rin, ha? Okay. So, sabi niya, start na tayo. Mentor, paano ba? Okay, sige Totoy, sumama ka sa akin. So, nangyari, naglakad sila doon sa beach. Okay, medyo palalim sila ng palalim. Okay, lakad sila, diretso doon papuntang dagat. From Bewang, punta dito, hanggang Dibdib. Medyo matangkad kasi yung mentor eh. Sabi niya, ano, gusto mo ba talagang yumaman o maging successful? Sabi niya, oo. Nung sasabi niyang, oo, biglang kinuha yung ulo niya, tapos nilublob siyang gano'n. Gano'n. Nilulunod siyang gano'n. Okay, so, nagaganon siya. Tapos, lulublob. Tapos, yung maubos na yung hininga niya, gagano'n siya. Ano, gusto mo talaga yumaman? Lulublob. Gano'n. As in, parang naubusan siya ng hininga, di siya makahinga, siya malulunod, pinapatay na siya, parang gano'n yung nasa utak niya. Tapos, bilang pag gano'n, sabi niya, ano, gusto mo talaga yumaman? Sabi, gusto. Pero tama na. Sabi niya, mentor, ano bang kinalaman nito sa pagyaman ko dahil gusto ko maging successful? Sabi nung mentor, kapag yung gigil mong gusto mong maging successful o yumaman, as if same ng level of degree din ng paghinga mo, dun ka yayaman. So, doon natapos yung story na kung iisipin mo, ganito pala. Kung gusto mo talagang yumaman, dapat yung mindset mo is parang yung paghinga mo din. Hindi mo siya naiisip, pero importante, yes. Diba? Hindi mo palaging iniisip. Ngayon, isipin natin huminga. Tingnan mo. Inhale. Exhale. Diba? Naisip mo yan. Pero iniisip mo ba siya araw-araw? Minu-minuto? Sigu-segundo? Hindi. Pag dumating sa point na ganun level ka, sobrang gigil ng yumaman, maging successful, na parang paghinga mo, dun ka na magiging successful. And darating yung time na sobrang di mo na siya iniisip, no? Yung mahirap na sa pagyaman na journey, pag dumali na siya, magiging natural na sa'yo. And it will happen, believe me, no? Kailangan lang willing kang mahirapan, willing kang mag-aral, no? Willing kang mapagod, okay? Willing kang sumakripisyo.
Life is short. Try to do something new every day. Yung story natin, no? Nung mentor at saka nung bagito na si Totoy na gustong maging successful. Willing ka bang magkaroon ng whatever it takes mindset? Na yung tipong pag hindi ka na huminga, 'di ba? Parang ikamamatay mo na. Ganun level. Kasing same na level ng gusto mo na mabuhay. Pag ganun, talagang mababago yung buhay mo. Hindi lang 360 degrees kasi bumalik ka lang, di ba? 180, yung di mo nalilingunin kung asan ka ngayon. So, ito yung mga mindset ko na nakatulong kaya nagkaroon ako ng whatever it takes mindset. Kaya narating ko yung narating ko ngayon. Number 1, yung no buts, no ifs, no excuses. Ano yung sabihin no buts, no ifs, no excuses? Kadalasan kasi ikaw na yung nagbibigay ng excuse kaya hindi ka naging successful. Sabi nga ni General Luna, mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili. o diba, asakit. Kasi tayo lang talaga ang nagpapabagal kung ba't di natin na-hit yung mga dreams and goals and mga pangarap natin para sa atin at para sa pamilya natin. So huwag ka nang magbigay ng excuse, diba? Instead of giving excuses, give solutions to the problem. Maging solusyon ka, huwag kang dumagdag sa problema. Number 2, sa WIT mindset o whatever it takes mindset, 'di ba? Yung moral, legal at ethical na sabi ko kanina. Okay? Dapat moral, no, legal at ethical na wala tayong natatapakan, okay? Nakakatulong tayo, wala tayong naagrabyado, 'di ba? And kapag ganyan yung mindset mo, 'di ba? Mas lalo kang mabibless ni Lord 10 times fold. Okay? Kasi kung natutulungan mo yung iba, habang natutulungan mo yung sarili mo, ibang level yung resulta na makukuha mo dyan. 40,000 naira! I'm rich! Hey! Next, number 3, kailangan organize ka. Hindi pwede whatever it takes mindset, pero parang, toss coin, di ba? Bahala na si Batman. Or bahala na si Lord, saan ka ba pupunta? Left and right, hindi. Dapat nakaplano, may things to do list ka, okay? Meron kang papupuntahan, no? Na goals, okay? Na yung goal mo na yon dapat nakaset doon, naka-itemize yung i-check mo para ma-shoot mo yung goals na yon. Checklist is the key. Number 4, maparaan. Okay? Kailangan maging maparaan ka if whatever it takes yung mindset mo. Kasi kung whatever it takes nga yung mindset mo, diba? Tas pero yung plano, biglang may ibang resulta nangyari. Pag hindi mo kayang maparaanan, no? Tas stuck ka na kaagad, give up ka na kaagad, quit ka na kaagad, wala ka matatapos, wala ka mararating. So, might as well na kapag sinimulan mo, diba? Dahil whatever it takes mindset, dapat willing kang tapusin. Boom. Diba? Number 5, hindi pwede yung pwede na. Yan. Favorite ko to. Okay? Pag whatever it takes, dapat pati excellence mo, tinataas mo. Okay? Hindi pwede yung parang pwede na normal yan. Oh, pwede na yan, di ba? Ang pangit pa, hindi pa tapos, pwede na yan, di ba? Parang pagkain, pwede na yan. Ano mangyayari? Hindi quality. Para quality ang resulta mo, dapat yung work mo din, quality din. Okay? Kaya nga importante may plano para bago mo gawin yung plano, pulido. Okay? Ano bang perks pag whatever it takes mindset ka? Of course, guys, mas may hit mo yung goals mo compared sa iba. Kasi yung iba nag-quit na 90%, ikaw tuloy-tuloy ka pa rin hanggang sa shoot mo, 'di ba? And ano pa, mas gigil ka, mas energy mo mas mataas kumpara sa iba. So iba lobat na patulog na ikaw tumatrabaho ka pa. Lamang ka na talaga sa production, 'di ba? Ano pa next? Yung mga tipong parang imposible, ikaw makakagawa. Okay? Ikaw yung may malaking cheque, resulta, benta if you have that whatever it takes mindset. So if sinimulan ko with the kwento, tapusin natin with the kwento. Meron isang bayan na hindi sila inuulan. Okay? And sobrang desperado na sila kasi ni drop of a rain, wali. Okay? So nag-hire sila ng rainman. Ayan. Okay, rainmaker, diba? Let it rain, parang ganon. Now, itong guy na to, nakakabaliw kasi 100% ang batting average niya, guys. 100%. Meaning, wala siyang pinuntang lugar na hindi umulan. Okay? So, may sikreto nito, no? Malalaman ninyo. So, nung kinausap na siya ng mayor, sabi niya, Rainman, game na ba? Pwede na bang simulan na kasi gusto namin magtanim ng crops, ng mais, ng rice, so para makabenta kami or makakain kami, no? Sabi niya, no problem. Easy peasy. Ganun daw, diba? Ganyan lang siya. So, excited na sila. Sabi, oh game, binayaran na siya. Nag-drawing ng araw.
Okay, may mga rays ng sunshine. Tapos pumunta siya sa gitna. Ito na. Biglang sumayaw. Nagpalakpakan yung mga tao. Diba? Kasi sumasayaw, uulan na. Diba? Ganun-ganun siya. Sumasayaw-sayaw. Okay. Ngayon, one day, no? Nakalipas. 2 days yung nakalipas. 3 days yung nakalipas, di pa rin umuulan. Yung mga crowd na excited na naghihintay, unti-unting nawawala. Nawawala na rin yung faith nila. And then, syempre, yung mga iba, tipong, ano ba to? Gagana ba talaga to? No? Pero yung Rain Man, sayaw lang siya ng sayaw. Gumaganya siya. Okay? Umabot ang 1 month. Umabot ang 2 months. Okay? Umabot ang 3 months. Okay? Parang ano na, no? Isang season na yung nakalipas. Di siya tumitigil. Until one day, biglang nag-start yung isang drop. Okay? Yung isang drop. Tapos umulan. Grabe, naglabasan yung mga tao. Tapos na siya dun. Ganun siya. Diba? Umulan. Tapos happy-happy niya. Diba? Tapos, gala siya. NR. No reaction. Tapos palapakan yung mga tao. And end of story. So, malaman ang sikreto niya. Simple lang. Kapag ka nagsimula pala siya, hindi siya tumitigil, sumayaw, hanggat hindi umuulan. Kaya ang batting average siya 100%. Okay? Sabihin mo ng joke time lang, whatever, di ka man natawa, na-cornea ka man, pero walang basagan ng trip. Diba? Vlog ko to. Kung hindi, gumawa ka ng vlog mo. Diba? Pero ang point dyan, yung lesson is, ganito yan. Kapag meron kang whatever it takes mindset, no? Hindi ka magiging quitter. Palaban ka. Kapag may sinimulan ka, hindi porket nahirapan ka lang, ay hirap, this is not for me. Diba? Or, may ibang nangyayari, hindi mo na kagad itutuloy yung mga plano mo. Alam mo, no? Kapag yung plano mo ay talagang sinigurado mo na whatever it takes mindset mo, moral, legal, at ethical. Diba? Na lahat naman ng bagay mahirap. Expect mo na mahirapan ka. Pag umakyat ka ng bundok, mahirap. Diba? Sa umpisa, gigil ka. Pagpunta mong gitna, medyo duda ka na, ayaw mo na, nahihirapan ka na. Tapos may time sa parang, ayaw ko, nanginginig na lahat ng muscles mo. Pero, anong mangyari? Pag malapit na, unti na lang, kaya ko to. Tapos biglang, nakita mo yung taas, wow, ganda ng view, sobrang worth it. Diba? Sabi mo, yes. Diba? Ano sabi mo? Everything's worth it. Ganon. Pero ang problema, kapag yung sinasabi nga ng ibang mas matatandang generation sa atin, flaker daw. Diba sa flaker, yung mabilis mabaklave. Sabi yung quitter daw. Tayong pumayag, itayo natin ang bandera natin. Mga millennials and Gen Zs, diba? Di tayo quitter. Lalaban at laban tayo. Bartex! What is your profession? Diba? So, syempre, habang tumatanda ka, nagmamature ka din. No, maganda, marami ka nasusubukan, marami ka natututunan. Kaya nga itong vlog na to, 'di ba? Kung gusto mong may added knowledge ka para yung mga life journeys sa business, sa school, sa employment, 'di ba? Na makakaharap mo is pag na-apply mo to, marunong ka na. And I hope guys, marami kayo natutunan. Okay, don't forget to hit that like button. Okay, road to 100,000 subscribers na tayo. Pag na-shoot yan this year, di ba, papamigay tayo ng 100,000 pesos. Kayo na magsabi kung isang tao, 10 tao na tigda 10,000. And comment down below kung anong natutunan mo. And i-share ito sa Facebook mo. Okay? Kasi dun, masushoot natin in no time itong 100,000 subscribers. And with that, this is Mentor Billy De La Fuente. Having that whatever it takes mindset para mag-post ng daily vlog para sa inyo araw-araw. Maraming salamat. Signing off.